around 6:40 p.m. Tapos na kasi yung training ko. May training kasi ako usually ng 7 to 5 p.m. Then pag-uwi ko pa lang ng bahay ng around 6. Tapos tumawag sila mama, mother-in-law ko dito na may nangyari kay Jing na yun nga daw, may pinaril daw si Jing pero hindi nila agad nakita kung paano. Kasi nga that time, yung binaril, itinakbo kaagad ng father-in-law ko sa hospital. That time, nakasakay yung mag-iina ko. So, 5 sila sa sakyan. So, yung wife ko, 3 anak ko na 10 years old, 6 years old, and 2 years old. Nasa sasakyan sila, kasama si papa ko or father-in-law ko. So, si father-in-law ko, sabi niya, nung papasok na dito sa gate namin, binuksan niya yung small gate. Nung pumasok siya, kasi bubuksan niya sa loob, from loob kasi kailangan niya buksan yung big gate. So, that time, naiwan niya yung family ko, doon na tinira kasi may sumunod na palang riding in tandem. So, tapos, pinaputukan nila sa mukha. Tapos, based sa sabi ng mga anak ko, na hinag daw niya yung 2 kong anak na babae. So para lang ma-shield yung 2 kong anak. Tapos yung panganay kong anak na lalaki, nasa harap siya. Since nasa harap siya, nakaliyad, pinatamaan ng bala. So yun nga, parang may guardian angel yung mga anak ko na hindi tatlong puto, hindi sila nataptisan. Pero nagkaroon ng dugo, so yun, na-trauma sila. Kasi nga, nakita nila yung nangyari sa mother niya. So, yung father-in-law ko naman, galing sa loob, nung nakita niya, ayun, biglang pumasok sa loob kasi may kukunin na armas. Tapos nung lumabas na, nakatakbo na yung riding in tandem kasi naka-single bike lang siya. Single motor. So, yun nga, after nun, nung nangyari yung, nung na-inform na ako, so nagbiyahe ako kaagad. So dumating ako kanina ng 5 a.m. So sabi ko, habang biyahe, wag na munang galawin yung bangkay. Tapos dinala yung bangkay dito sa bahay. So yun, para makita ko talaga yung totoong sugat. So kanina lang, mga 30 minutes ago, so dinala na namin sa punerarya. Binibihisan na namin. So yun po yung nangyari. Liptin lang Pero gamit na maring. Yung bago po ito, yung mga Hindi naman siya gaano. Hindi naman siya gaano nagpa-foundation lang pero hindi naman siya wala naman yung po sinabing direct na banta. Simple lang Pero siya. may mga nasabing Simple lang siya maring. mga nagka-conflict, nagkaroon ng disagreement regarding usually naman sa school. So, yun lang as of now. Because of this also, I cannot tell you everything. Ano pong trabaho ng misis niyo? Si misis ko, graduate siya ng teaching, pero hindi ko na siya nag-work. Tapos ako na lang yung nag-work, overseas palagi, OFW. So siya yung direct na nag-alaga sa mga anak ko. So, ano siya? Sa house lang siya. Housewife. Anyway, sir, nung pagdating mo rito po sa siyempre investigation ng PNP, so may mga pan na rin po sa mga development based sa kanila. Based po sa mga nakalap, may mga sinasabi lang silang mga leads pero yun nga, hindi ko muna masasabi yung kabuuan. Pero meron. May mga nakuha kami CCTV footage. Madami. Ano po yung panawagan po? Kung sino man po yung may mga tips or information about po sa mga suspects po or yung mga person of interest, pwede po kayo magsabi sa pulisya po para at least po makatulong po kayo sa investigation namin. Kasi as of now po medyo mahirap po talaga, in shock pa rin kami. Talagang emotionally unstable pa rin kami. Tapos yung mga anak ko, medyo na-shock sila, traumatized. So kailangan talagang mag-support yan sa akin. And hindi ko yung usually ginagawa kasi yung lagi nila gumagawa palagi. So yung asawa ko yung laging
supportive sa kanila kasi nga lagi akong overseas. So, yun. Opo. May mga pan po ba siya? May mga parang tawag yung premonition. Yun nga, kaninang kahapon, nung nasa training ako, may assessment kami, nag-exam kami na alas 12. Bigla siyang nag-message. Sabi niya, mamamatay na yata ako. Sabi niya, bakit naman? Sabi ko, sige, ano bang nararamdaman mo? Ganito. Biglang nag-body weakness ka, ganyan. So bilang doktor naman, sabi ko, ang possibilities, possible na heart attack or any infection. So sabi ko, sige, punta ka ng Kawayan, magpa-laboratory ka. So nagpa-ECG siya. So nagpa-check siya ng yung rhythm ng heart, normal naman. Ng laboratories, normal naman. So natuwa siya nung nasabi ko na mamamatay. Akala ko mamamatay na ako kasi ganun talaga. Ayaw ko talaga mamatay kasi bata pa yung mga anak ko, sabi niya. Tapos, hindi naman yung premonition ko naman to. Kasi nga Friday the 13th. Tapos binati ko ba siya ng kagigising ko ng umaga. Nag-chat GPT ako. How many months from this month hanggang nung naging kami hanggang ngayon? Yung tinanong 135. So sabi ko 13 na naman to. Kasi malas talaga. Sabi ko parang pangit tong araw na to. Sabi ko parang may something na mangyayari. Kasi Friday the 13th, tas 135th month sa pa. So, yun lang yung mga premonition na. Pero, yun nga, mahirap po talaga. As in, yun nga, ito, maliit pa ito yung gusto namin. Kasama siya. Kasama siya, isang pinutukan. Pero sinil niya. Niyakap niya. So dugo-dugo siya, sabi niya, hindi pa siya napagsalita, pero alam mo ba na sinabi niya, blood. Kaya medyo traumatis pa rin kayo. Hindi ka matanga nining down. Tawa. Come here.